tumayo bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Basahin po natin ang John 15, verse 16 hanggang 27. Magbasa po tayo ng salitan. Babasahin ko po yung verse 16, kayo po sa 17, sabay-sabay po tayo sa 27. Amen po? Amen. Sabi po sa John 15, verse 16, "Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you." Mag-umpisa po tayo sa 18 pala. 18, ang sabi po sa 18, 15:18, "If ye were of the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you." 20, kayo po. Verse 21, "But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me." Verse 23, "He that hated me hated my Father also." Verse 25, "But this cometh to pass, that the world might be fulfilled, that is written in their law, they hated me without a cause." Verse 27, sabay-sabay po tayo. "And ye shall also bear witness, because ye have been with me from the beginning." Tayo po'y manalangin. Ang naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na yung pinagkaloob. Na narito po kaming lahat upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-worship namin sa iyo, sa aming mga awitan. Nagpapasalamat po kami sa mga umawit, sa mga nagturo ng mga awit, maging hanggang sa tumatayo dito sa pulpito, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy po namin kayong pinaparangalan at maraming salamat po sa mensaheng ipinagkaloob mo po ngayon sa amin. Nawa po, Panginoon, ilang po namin ito maintindihan, kundi matutunan pa rin po namin. Tago mo po, Panginoon, ako sa iyong likuran. Huwag pong makita ang aking karumihan, ang aking kahinaan, kundi po ang makita po ay ang liwanag ng inyong katotohanan sa pamamagitan ng inyong mga salita at ang kapangyarihan nito. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang samo namin dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yeshua Christ. Amen. Kakaupo na po tayo. Amen. May hangover po tayo, ano po? Amen. So, ang title po ng ating mensahe ngayon, ang pamagat po ay The Difference Between Us and Them. The difference between us and them. Ano nga ba ang pagkakaiba natin sa kanila? Amen po ba? Amen? By the way, tapatan po tayo, gusto ko lang po makita yung taas ng kamay nyo. Ano po? Sino po ba talaga rito ang alam nila sa sarili nila na ligtas na sila? Taas po kamay. Pati pa, taas. Amen. Maraming salamat po. Ano po? Gusto ko lang pong liwanagin. Amen po ba? Amen. So, ito po, the difference between us and them. Ano nga ba yung pagkakaiba talaga natin sa kanila? Amen po ba? Basahin po natin sa John 15:19. John 15:19. Ang sabi po rito, "If ye were of the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you." Ano po yung sinasabi dun sa unang verses, dun sa isang stanza? Sabi,
If He were of the world would love His own. Kung kayo daw po ay taga-sanlibutan ito at mahal nyo ang sanlibutan ito, kayo ay mamahalin din ng sanlibutan. Amen po ba? Sino yan? Us or them? Sino po pinapatungkulan yan? Tayo o sila? Sige po, huwag po kayong matakot. Sino po pinatutungkulan ng isang stanza? If you were of the world will love His own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. If you will love the world will love you. Amen? But if you hated the world hated you. So yung first stanza para kanino? Para sa kanila. Para sa kanila na nagmamahal saan? Sa mundong ito. Sapagkat pag minamahal mo ang mundong ito, ang buong sistema ng mundong ito, ay mamahalin ka rin ng mundong ito. Pero ang sabi po doon sa pangalawang stanza, but because ye are not of the world, kasi hindi mo minamahal ang mundong ito. Ano po? At ikaw ay pinili ko, pinili kita na nasa mundo ka, nasa pagmamahal ka ng mundong ito, pinili kita para maalis ka doon. Therefore, the world hated you. Ngayon, naalis ka na doon, hate ka na ng mundo. Amen po ba? Nakita niyo po yung difference between us and them? Paliwanag? Palakpakan po natin ang Panginoon. Make no mistake, there is a difference between the church and the world. Ayan po ba? Sabi po rito at makikita po natin dito sa ating pag-aaralan, una yung the condemnation of sinners. Ano ibig sabihin ng condemnation? Ang paghatol sa mga makasalanan, ang pag-uusig sa mga makasalanan. Ang sabi po sa John 3:18. John 3:18 sabi, he that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God, Yeshua. Sabi po sa 19, verse 19, and this is the condemnation that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Sabi po sa verse 21, but he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest that they are wrought in God. So, sino daw po yung hinatulan na rito? Sino po yung hinatulan na? Sino po yung kinondem na? Sino po yung inusig na ng ating Panginoong Yeshua? Yung pong hindi, yung pong hindi naniniwala, yung hindi naniniwala sa ating Panginoong Yeshua, hinatulan na sila. Kinondem na sila. Sila'y makakasalanan. Amen? Amen? Ang sabi po pa rito, and this is the condemnation that light is come unto the world, and men love darkness rather than light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. At nang dumating ang kaliwanagan, walang iba kundi ang ating Panginoong Yeshua, ay mas minahal nila yung kadiliman. Bakit? Kasi pag nasa light sila, na-expose yung kanilang mga ginagawa. Dahil mahal nga nila yung mundong ito. Na-expose dun sa light. Kaya mas gusto nila ng kadiliman. Amen po ba? Naintindihan? Talapakan po natin ang Panginoon. So nakita natin dito, yung mga sinners ay hinatulan na, kinondem na.
lahat ng mga hindi naniniwala, nananampalataya sa ating Panginoong Yeshua, ay ano? Kinundam na sila. Sila yung makasalanan. Amen po ba? Meron po ba tayong mga kamag-anak? Meron po ba tayong nanay, tatay, anak, kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, na hindi pa tinatanggap ang ating Panginoong Yeshua? According to the Bible, hindi po ako may sabi. Ano daw po? They are already what? Condemned. Who condemned them? Ako? Si pastor? Kayo? Sino? Ang ating Panginoong Yeshua. Amen? Maliwanag. Palakpakan po natin ang Panginoon. Brother Sito, kawawa naman sila. Hinatulan na pala sila. Ano mangyayari ngayon sa kanila? Amen? Ano mangyayari sa kanila? Pakinggan niyo po ito. Ito po napakaganda. 1 Corinthians 6:9. Sabi rito, know ye not the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. Next, 10. Nor thieves, nor covetousness, nor drunkards, nor revelers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Amen? Ano po sinasabi? Lahat na ng makasalanan, sinabi dyan. Lahat ng mga maling ginagawa, sinabi na dyan. Ano sabi? Ano? Lahat ng makakasalanan, pumatay ka ng tao, nagsinungaling ka, makasalanan ka, extortionist ka, lahat na ng kasalanan nasa iyo na. Pero ano sabi? Shall inherit the kingdom of God. Eh, makasalanan ka na, napakasama mo ng tao, ikaw na pinakamasamang tao sa mundo. Pero ano sabi ng Panginoon? Shall inherit the kingdom of God. Ano sabi? Maliligtas pa sila. May inherit pa nila yung kingdom of God. Tama po ba? Aba, Brother Sito, may pag-asa pa. Amen po ba? May pag-asa pa yung nanay ko. Hindi naniniwala yun eh. May pag-asa pa yung kapatid ko. Hindi naniniwala yun eh. May pag-asa pa yung mga kapatid ko. Hindi naniniwala yun eh. May pag-asa pa yung mga ka-Bible study ko na hindi naniniwala. May pag-asa pa. Ano? Na yung pinaniniwalaan lang relihiyon nila, yung pinaniniwalaan lang relihiyon na magliligtas sa kanila, yung pinaniniwalaan nilang relihiyon na makapagtutuwid ng buhay nila, yung pinaniniwalaan nilang relihiyon na makapagpapabuti sa buhay nila, eh hindi pala. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi pa po rito, by the way, yung isa, the condemnation of sinners. Number 2, makikita natin, the conversion of sinners. Kahit sino ka pang makasalanan, maililigtas ka ng ating Panginoong Yeshua. Amen? Kahit guilty ka na, lumapit ka lang sa Panginoong Yeshua, patatawarin ka. Kahit napakasama mo ng tao, pagkarami-raming utang na hindi binabayaran. Amen? Nakapatay ka ng tao, nakadisgrasya ka, 2 asawa mo, 4 ang anak mo sa iba-ibang babae. Amen? May pag-asa pa. Conversions of sinners, condemnation of sinners, conversion of sinners. At gusto ko po ito makita nyo. Sabi po rito, not once are God's people referred to as sinners. We are called saints. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala kayo na ang tawag sa atin, saint? Amen? Eh bakit yung mga pinaparada dyan, ang tawag nyo, santo? Amen? Sino ngayon ang mali? Sabi ng Bible o sabi ng tao? Amen? Eh yung gagawin mong santo, hindi nagsasalita.
yung niluluhuran mo, yung dinadasalan mo, hindi ka naririnig. Samantalang hindi naman santo yun at ikaw pala ang santo. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Panginoon. Sabi po rito sa 11, sa 1 Corinthians 6:11, ito po yung pinakamaganda, napakaganda po nito. 1 Corinthians 6:11, anak. 1 Corinthians 6:11 sabi, and such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Yeshua and by the Spirit of our God. Ang sabi rito, yan po yung kasunod ng verse 10 eh. Ang sabi, nor thieves, nor covetousness, nor drunkards, nor revelers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. And such were some of you. Eh, doon pala tayo galing. Dati doon tayo galing. Lahat po tayo doon galing. Ano? Pero nung tinanggap natin ang ating Panginoong Yeshua bilang ating Diyos at tagapagligtas, ano po ginawa sa atin? We are justified. Ano po ibig sabihin ng justified? Amen po ba? We free. We are free. Free from our sin. We are being justified. Ano po? Ang sabi pa, we are being sanctified. Ano po ibig sabihin ng sanctified? Pinadalisay tayo. Pinagawang holy tayo. Yung righteousness ng ating Panginoon, naging atin. Napunta sa atin. Binalutan tayo ng kanyang righteousness. Kasi bakit? Kasi tinanggap natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas at nanahan siya sa ating mga puso. Know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit? So now, who is the temple of the Holy Spirit? Sino? Kayo. Tayo. Hinahanap niyo pa yung banal na Espiritu. Hinahanap niyo ba? Sino naghahanap ng banal na Espiritu? Taas ang kamay. Buti wala. Naintindihan? Palakpakan po natin ang Panginoon. Not once are God's people referred to as sinners, we are called saints. Sabi sa Romans 1:5, para mapatunayan ko sa inyo, Romans 1:5, anak. Romans 1:5, by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for His name. Tapos, Romans 1:7, anak. To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God, our Father and the Lord, Yeshua Christ. Di ba? Saints tayo, di ba? Amen? Payag ba kayo? Agree ba kayo? Palakpakan po natin ang Panginoon. Agree pala kayo. 1 Corinthians 1:2. 1 Corinthians 1:2. Magbabasa po tayo. Maraming verses ngayon. 1 Corinthians 1:2. Sabi rito, unto the church of God, which according to them that are sanctified in Christ Yeshua, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Yeshua Christ, our Lord, both theirs and ours. Amen? Yun nga ikay maging kapitan lang ng barangay, tuntua ka na eh. Ayan po ba? Yung tinawag ka ng Panginoong Yeshua na ikay santo. Santo ba tayo dahil mabay tayo? Santo ba tayo dahil sa ginawa nating pagtulong sa ating kapwa? Naging santo tayo sapagkat walang kasalanan ng ating Panginoong Yeshua Christ at dahil sa tinanggap natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas, yung kanyang katwiran, yung kanyang kabanalan, ay ibinalot sa atin. Kaya hindi ka pwedeng magmalaki. Sasabihin mo, mabait ako. Ako tumulong dyan. Dapat sa akin ng glory. Hindi. Makasalanan tayo. Kinuha lang tayo ng Panginoon doon. Niligtas lang na tayo. At dahil sa Panginoon, kaya tayo naligtas. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, the conversions of sinners. Yung number 3 po, the companionship of sinners. Sino-sino ba yung mga kasama ng mga sinners?
At sino-sino ba yung mga kasama ng mga saved? Ang sabi po rito sa Psalm 1:1, particular po ito yung ating alam na verses. Sabi po rito, Psalm 1:1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. Proverbs 1:10, My son, if sinners entice thee, consent thou not. Proverbs 23:17 sabi, Let not thine heart envy sinners, but be thou in the fear of the Lord all the day long. Sabi po sa Ephesians 5:11, hintayin kita anak. Ephesians 5:11. Ephesians 5:11. Ephesians, hindi Ecclesiastes. Ephesians anak. Ephesians 5:11 sabi, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. 1 Corinthians 6:14. 1 Corinthians 6:14. Marami tayong mabasahin. 1 Corinthians 6:14. Sabi, Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Verse 15. Know ye, verse 15, 2 Corinthians, verse 15, second. Okay, basahin ko na lang. And what concord hath Christ with Belial, of what part hath he that believeth with an infidel? Amen. Sabi pa sa 16, And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them, and walk in them, and will be their God, and they shall be people. So 17, Therefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and teach not the unclean things, and I will receive you. Ano yung tinuturo sa atin ng Panginoon dito? Huwag daw tayo nakikita natin kung ano yung companionship ng mga sinners. Sabi, walk not with an ungodly. Huwag kayo kang lumakad doon sa lakad ng mga hindi naniniwala sa ating Panginoon. Sabi pa rito, huwag kayo kang tatayo doon sa tinatayuan ng mga makasalanan. Sabi ng Panginoon. Sabi, umupo ka man doon sa inuupuan ng mga manunuya, ng mga scornful. Amen po ba? Ano ibig sabihin? Ano tumatakbo sa isip natin dyan? Pag sinasabi ng Panginoon yan, ibig sabihin, amen, huwag ka makikisama sa kanila. Amen? Sasabihin na iba, Brother Sito, paano hindi ako makikisama sa kanila? Kapatid ko siya, mag-anak ko siya. Paano hindi ako makikisama sa kanila? Ang ibig lang pong sabihin ng Panginoon dito, na huwag kang makisama, huwag kang pumayag. Na sa harap-harapan mo, ginagawa nila yung mga bagay na yun. Ang nangyayari kasi, sa halip na tayo yung maging influence sa kanila, sila yung nai-influensyahan tayo. Amen? Tara, inom tayo. Ay, sige. Kunti lang one shot lang. Amen? Amen? Huwag ka na magsimba. Puyat ka. Diba? Maintindihan naman ako ng Panginoon. Ano yung pinakita natin sa kanila? Is there a difference? Meron bang difference doon sa ipinakita natin sa kanila? Kung hindi ang nangyari, appear tayo, parehas lang tayo. Yung Diyos mo, Diyos ko, parehas lang. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi pa ng Panginoon sa Ephesians 5:11, And have no fellowship with the unfruitful works of darkness,
but rather reprove them. Ito yung pinakamatindi na hirap tayong mga Kristiyanong gawin. Ano? Hirap na nga tayo na hirap na nga tayo na huwag makipag-fellowship doon sa mga unfruitful works na ginagawa nila, yung mga binanggit ko kanina. Hirap na nga tayo, ano? Ayaw pa natin silang i-reprove. Ayaw pa natin sabihin sa kanilang mali yan, masama yan, hindi ako makikisama dyan. Kahit kapatid kita, kahit pinsan kita, kahit anak kita, kahit magulang kita, kahit ikaw na pinakamayaman sa mundo, bigyan mo man ako ng 1,000,000. Huwag niyong tatanggapin. Amen? Sabihin niyo, hindi ako makikisama dyan, mali yan. Alam kong mali yan, hindi tama yan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi sa 16, and what agreement had the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. O, tingnan nyo. Bakit gustong-gusto mo na mayroon kang idols? Ano? Hindi lang naman ang idols yung tinatawag na mga ginagawa ng mga santo. Hindi lang naman yun yung idols. Yung mga idols, ano? Ang idols mo, yung pera, kapangyarihan, status sa buhay. Amen? Amen? Pansinin nyo, no? Pagka mayaman ng isang tao, mataas ang status sa buhay. Pagka nakita nyo sa party yan, kakamayan niya ng mga tao, kilala yan. Laging nakadikit yan. Amen? Pero pagka katulad ni Brother Sito, ang makita nyo sa party, lalayuan yan, walang pera yan. Wala kang mapapala dyan. Ha? Pag tumakbo ng barangay captain yan, hindi yan mananalo. O kahit tanod, baka hindi pa pwede yan. Amen po ba? Tama? Nakaka-relate? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pero, yung sinasabi nila, itong sinasabi nilang ito, tayong mga sinasabi nilang gano'n, ano? Tingnan niyo mo sinabi, and what agreement had the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in them and will be their God and they shall be my people. Sa atin ang Panginoong Yeshua. Kahit saan ka pumunta, kasama natin. Amen? Kaya pagka ginawa mo ay pumayag ka doon sa ginagawa at ikaw ay na-influensyahan, ano ang gagawin ng ating Panginoong Diyos? Sasabihin nyo, ay, umalis ang banal na Espiritu ng Diyos. Hindi umaalis ang banal na Espiritu ng Diyos. Tinatabunan lang natin ang mga kasalanan hanggang sa maging kalos na tayo. At pagka natabunan na natin, wala na, hindi na siya makagalaw. Kasi yung sarili na natin, ang driver na naman ng buhay natin. Sa halip na siya yung driver ng buhay natin, sino yung nagiging driver? Ang nagiging driver na naman tayo. Kahit saan natin gustong pumupunta tayo. Ang sabi nga ng Bible, kung saan yung may maluwang na daan, doon natin gustong dumaan. Pero doon sa masikip na daan, ayaw nating daanan. Ang sabi ng Bible, yun ang daan. Yung masikip na daan na yun. Doon ka dumaan, mahirap dumaan doon. Pero doon ka dumadaan sa malapad. Pansinin nyo, tama ako o tama kayo? Tama ako. Thank you po. Palakpakan po natin ang Panginoon. So nakita natin, the condemnation of sinners, the conversion of sinners, the companionship of sinners. So what is the difference between us and them? Ano nga ba yung pagkakaiba natin sa kanila? Ano nga ba yun? Number one, we have a different faith. Yung pananampalataya natin, hindi magkapareho. Alalang nila pareho, pero hindi magkapareho yung pananampalataya natin. Ang sabi po dito sa 2 Corinthians 6:14, 2 Corinthians 6:14, anak. Second Corinthians 6:14.
Okay. Sabi po rito, tatagalogin ko na lang po, sabi. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maaari bang magsama ang katwiran at kalikuan o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Amen? Nakita nyo? Ulitin ko na sabi. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Sino yung mga hindi sumasampalataya? Meron ba kayong kakilalang kamag-anak nyo na hindi sumasampalataya? Meron ba kayong kakilalang anak nyo na hindi sumasampalataya? Meron ba kayong kakilalang lola nyo, lolo nyo na hindi sumasampalataya? May kakilala ba kayong nanay nyo, tatay nyo na hindi sumasampalataya? May kaibigan ba kayo na kakilala nyo na hindi sumasampalataya? Meron. So alam niyo yung sinasabi dito sa Bible. Ang sabi, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho nyo sila. Yun yung sinasabi ko kanina. Para bang parehas lang kayo. Walang depresya. Walang depresya. Parehas lang kayo. What is the difference between Christians and unbelievers? Wala! Pag nakisama ka doon sa mga hindi nananampalataya, yun naman ang sinasabi ko, huwag agad kayong nakatingin sa akin. Hindi. Meron pang sinabi. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Titus 1:15, anak. Tito 1:15. Titus 1:15. Tito 1:15. Tito 1:15. Tito Soto 1:15. Sabi po rito, malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan. So, ano daw po yung malinis sa lahat ng bagay? Yung mayroong malinis na isipan. Ano? Kaya nga pagka may nangyayari may nangyayari ng maganda at hindi pa maganda yung sinasabi mo, marumi ang isipan mo. Pero kahit hindi, pangit na yung nangyayari, pero maganda pa rin yung nasa isipan mo, yung sinasabi mo, positive ka pa rin. Maganda yun, di ba? Sabi po dito, malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan, ngunit sa masasama ay di sumasampalataya. Walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budi at isipan. Kita nyo? Walang malinis sa kanila. Kahit positive, ala pa rin, basta hindi nila pakikinabangan, hindi. Marumi pa rin. Marumi yung kanilang mga pag-iisip. Amen po ba? Ang sabi pa rito sa Revelation 21:8, Revelation 21:8, Revelation 21:8. Yan. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklang na bagay, mga mamamatay tao, mga makikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Amen? Masakit, ano po? Masakit po ba? Masakit po ba, lalo na kung nanay mo yon, tatay mo yon, anak mo yon, kamag-anak mo yon, kaibigan mo yon. Huwag naman sanang ka-churchmate natin yun. Amen? Huwag naman sana. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. So what is the difference between us and them? We have a different faith. And the difference is we simply believe in Yeshua Christ, our Lord, na siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo at pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay na maguli upang kung sino man ang manampalataya, sumamba sa Kanya, maniwala sa Kanya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pakpan po natin ang Panginoon. Amen! Kayo po ba yun? Sino po? Taso ka lang, sino yun? Tayo ba yun? Tayo yun! Tayo yun! Wala akong nakikita, baka lahat kayo. Ikaw anak, ikaw yun? Amen.
The difference is simply we believe in Yahweh. That's our first point. The second point is, sabi sa John 8:42 and 44. Malapit na po tayo matapos. John 8:42 and 44. John 8:42 and 44. Amen. John 8:42. Ayan, John 8:42 ang sabi. Sinabi ni Yeshua, kung talagang si Yahweh ang inyong Ama, iniibig sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. 43, anak. Bakit di niyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Amen? Ayaw tanggapin eh. Ayaw tanggapin yung itinuturo eh. Ng ating nino, tinuturo ko. Tinuturo ng ating Panginoong Yeshua. Tinuturo ng salita ng Diyos. Hindi po kami yung nagtuturo dito. Sasalita lang kami. Ginagamit lang kami ng Panginoon para magturo. Pero lahat ng katuruan ito, kami yung unang nasasaktan. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Panginoon. Kami yung unang itinutuwid. Di ba, Brother Rico? Amen. Sabi po sa John 8:44. John 8:44. Next, anak. Sabi rito, ang Diablo ang inyong ama at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noong paman ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat siya'y talagang sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan. We have different faith. And number two, we have different father. Sino yung ama ng kasinungalingan? Eh, di yung nagpasimula ng kasinungalingan. Amen? Amen? Okay. Sabi po rito sa we have different faith, we have different father. Sabi po sa 1 John 3:14. 1 John 3:14, anak. 1 John 3:14. Lapit na po tayo matapos. 1 John 3:14 sabi, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Happy Valentine's Day po. Ano po sabi? Nalalaman natin, lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Hindi na tayo kinukundem eh. Amen? Meron na tayong buhay na walang hanggan. Ano po? Sabi, sapagkat dahil doon, iniibig natin ang kapatiran. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Sinabi po ba na iniibig yung nanay at tatay? Diyan? Hindi. Sinabi po ba iniibig yung anak? Hindi. Sinabi po ba iniibig yung kapitbahay? Hindi. Sino po yung sinabi? Nalalaman natin, lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Niligtas na tayo ng ating Panginoong Yeshua. Sapagkat dahil doon, iniibig natin ang kapatiran. Sino yun? Tayo. Kapatiran. Ayan po ba? Kapatiran. Okay. The world doesn't understand the church. Hindi po nila naiintindihan tayo. Ano po? They don't understand the bond we share
They don't understand our love, our unity, our fellowship, and our sacrifices. Hindi nila naiintindihan yun. Hindi nila naiintindihan na kahit pagod ka, kahit puyat ka, pagka niig tayo sa ating Panginoong Yeshua, kailangan narito tayo dahil isang araw lang naman, 2 araw lang naman na pagkakaloob natin sa ating Panginoong Yeshua, dapat ibigay na natin. Hindi nila maintindihan yung pwede naman, pagod ka. Amen? May pagod ka, masakit yung buhok mo. Okay lang. Amen po ba? Okay lang yun. Paalam ka kay Ma'am Neng. Amen? Sabi mo, masakit kuko mo. Pwede naman. Wala namang masama doon. Palakpakan po natin ng Panginoon. Ang mundo, ano po, the world looks for a place to fit in. Ano? Lahat na nagmamahal sa mundo, gusto, sila ay, in sila sa mundong ito. Amen? Lahat ng mga philosophy ng mundong ito, lahat nito, in sila, lahat yun ang kanilang iniintindi. Yun yung kanilang iniisip. Ano? Mahalin mo muna yung sarili mo. Kasi pag hindi mo binahal ang sarili mo, hindi ka makapagmamahal ng iba. Di po ba yun ang turo? Doon ka fit. Pagka may mga mag-asawa, pumunta doon sa psychologist. Ano? Ang sasabihin nag-uusap ba kayo pare-pare? Nag-uusap ba kayo? Ano bang ginagawa niyo? Bakit kayo nagkakaganyan? Kailangan mahalin niyo yung sarili niyo muna bago kayo magmahalan. Kaiba po doon sa sinasabi ng Panginoon. Ano po sabi ng Panginoon? Mahalin mo muna ang ating Panginoong Yeshua ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, ng iyong buong lakas, at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Amen? Di po ba yun yung sinabi? Amen po ba? Balistad, di po ba? Balistad. Baliktad, di po ba? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. The world looks for a place to fit in, while the believers looks for a place to serve. The believers looks for a place to serve. At tama. Kaya tayo naririto ay para mag-serve tayo. Hindi lang sa ating kapwa-tao, hindi lang sa ating kapwa mananampalataya, kundi para sa Kings of Kings and Lords of Lords, para sa pinakamakapangyarihang na Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Yeshua. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. We have a different faith. We have a different Father. We have a different family. Amen? Sabihin nyo, di ba, Brother Sito, mas maganda kung yung family mo sa dugo, talagang napaka-close. Kasi ang sabi, blood is thicker than water. Amen? Amen? Pero dun sa mga binasa natin, siguro nagkaroon tayo ng idea. Who is our real family? Hindi ko sinasabi, itatwa mo yung pamilya mo. Pero kailangan makita ng pamilya mo yung difference between us and them. Makita ng pamilya natin yung pagkakaiba natin kaysa sa kanila. Hindi po pwedeng maging magkapareho tayo. Dahil pag naging magkapareho tayo, tayo yung na-influensya nila, hindi tayo yung naka-influensya sa kanila. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. We have a different faith. We have a different father. We have a different family. We have a different focus. Amen? Sabi po dito, the world does not understand the priorities of God's people. What is the priorities of God's people?
The world is focused on the temporary. Nakapokus lang naman sila sa mga temporary. Yung pera, temporary yan, mawawala yan. Sabi nga, pagka namatay ka, hindi mo makukuha yung pera mo. Kaya yung mga mali-malitang pera na diniliver dyan sa mga congressman na yan, hindi nila makukuha yan. Hindi nila mapapakinabangan yan pagpatay na sila. Sabi, the world is focused on the temporary, the believers is focused on the eternal. Doon tayo nakapokus Hindi tayo taga dito sa mundong ito We are alien dito sa mundong ito. Tagalangit tayo, eternal tayo. Amen? Kaya sinasanay na tayo habang narito tayo sa lupa. Amen? Amen? Pagka nandito, papalagay nyo, pagka nasa langit tayo, anong gagawin natin? Araw-araw, minuto, anong gagawin natin? Magtatrabaho ba tayo? Hindi na tayo magtatrabaho. Ang gagawin lang natin, mag-worship. Amen? Mag-worship. Minuto, nagwa-worship tayo. Baka mamaya, nagwa-worship, natutulog ka na doon. Amen? Inanto ka na. Magsaya na tayo. Amen po ba? Palakpak po natin ang Panginoon. We are focused on the eternal. The world is captured by the visible. Ang mundo, pag nakita ko, maniniwala ako. To see is to believe. The believers is captivated by the invisible. Kahit hindi ko nakikita yan, pinaniniwalaan ko yan. Walk by faith, not by sight. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. The world is driven by the earthly. The believers is drawn by the heavenly. When a person is truly saved, Yahweh changes what they look at, what they live for, and what they long for. Amen po ba? Nakuha? Sabi po rito sa Philippians 3:10. Philippians 3:10. Malapit na tayo matapos. Philippians 3:10. Okay, sabi, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. 11 11, 12, 13, 14, 15. If by any means I might attain unto the resurrection of death, 3:12. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend, that for which also I am apprehended of Christ Yeshua. 13. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Next, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Yeshua. Next, let us therefore, as many as be perfect, be thus minded, and if in anything she be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Amen. Colossians 3:1, anak. Colossians 3:1. Magbasa po muna tayo. Colossians 3:1. Tandaan niyo po yung mga binabasa natin. Colossians 3:1. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Next, verse 2. Set your affections on things above, not on things on the earth. That is what we are focused on. Doon tayo nakapokus. Hindi tayo nakapokus dito sa mundong ito. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Matthew 6:31, anak. Matthew 6:31. Matthew 6:31. Matthew 6:31. Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we be clothed?
Na po? 32. For all of these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Alam ng Panginoon yung mga kailangan, ba't hinahanap mo yun? Ano? Lahat na yun, hinahanap mo. Alam naman ng Panginoon na kailangan mo yun. Ano po? Sabi sa 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Paborito ni Kuya Boy yan. Yan lagi yung sinasabi ni Kuya Boy. Pero ano yung sinasabi? Naghahanap ka ng kung ano-ano. Hindi ka naman taga rito kung ano-ano yung sinisik mo. Ang sabi ng Panginoon, hanapin mo muna ako. At ang lahat ng ito ay pagkakaloob ko sa iyo. Ang pinakamabigat, ano po? Yung, and all these things shall be added unto you. I-add na lang yung mga bagay na kailangan mo. Pero ang binigay ng Panginoon ay napakahalaga. Ang sabi ng Panginoon, and His righteousness, yung kanyang kingdom, yung kanyang righteousness. At tatatandaan niyo ba yung sinabi ko sa inyo kanina doon sa righteousness? Kung bakit tayo naging righteous? Ano po? Kung bakit pinagkaloob sa atin yung righteousness? Kung bakit naging holy tayo? Dahil sa ating Panginoong Yeshua kasi righteous siya. Ayan po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa ating pong conclusion, so what should we take away from the message? Ano yung take away natin dito sa message? Ano po? Sabi rito, one thing is clear. It should not be that we are better than everybody else. Hindi yung tayo magaling sa kanila. Na tayo mas magaling sa kanila. Kundi ano? We should strive to ensure that every person can experience the difference. Ano po? Amen? Kailangan, lahat po tayo, ano po, makita yung difference sa atin at kailangan lahat po tayo ay siguraduhin natin, ano, na yung ating, yung alam natin, yung pinagkaloob sa atin mismo, yung mga blessing na pinagkaloob sa atin, yung eternal life na pinagkaloob sa atin, ano, yung ating faith, yung ating father, yung ating family, yung ating focus. Gusto natin makita nila. Gusto natin maging ganon din sila. Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, kaibigan mo, friend mo, kapitbahay mo, kagalit mo, kaaway mo, kahit sino. Amen? Magbibigay na nga lang tayo ng tracts, takot pa tayo eh. Ano? Bibigay kami ng trucks doon sa mall. Binigyan namin yung security guard. Nung binigyan namin yung security guard, gusto kami hulihin. Sabi ng security guard, nagpaalam kayo doon. Sabi ko naman, nagpaalam na ako. Paalam na po kayo doon. Nagpaalam na ako doon. Tinuturo ko saan pupunta. Hindi niya alam. Nagpaalam na ako sa Panginoon. Inutos sa akin yan eh. Amen? Amen? Ba, hindi ako nagsinungaling. Tama yung sinasabi ko. Hindi lang ako doon nagpaalam kasi tinuturo niya. Amen po ba? Palawakan po natin ang Panginoon. Sa ating pong pagtatapos, Jude 1:22, anak. Jude 1:22 and 23. Madali na lang hanapin yan, Jude. Jude 1:22 and 23. Jude. One verse lang yan eh. Ay, one chapter lang yan eh. Sabi rito, 22 anak, Jude. Jude 1:22, sabi rito. And of some have compassion, making a difference. Next. And others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garments spotted by the flesh. What is the takeaway? Let's go soul winning, mga kapatid. Happy tumayo.